Napakaswerte-swerte ko. Kasi kayo yung nanay ko eh. Mahal na mahal kita. Kung alam mo lang, mahal na mahal ka ng nanay. Wala ka bang plano hanapin man lang yung kakambal ni Lea? Isang alam ko lang mayaman siya. Kaya ayos na lang yun sa akin. Yung alam ko na mabuti ang buhay mo. Kakwento ko sa inyo party ko. I cannot leave your sister here. Have some rest. Siguro na mas masarap yung may kapatid ka, tapos yung hindi ka na nag-iisang anak. Kasi Nay, inaalala talaga kita eh. Bakit mo naman ako inaalala? Paano kasi pag may nangyaring masama sa akin? Hindi ako makakapayag na mauna ka pa kesa sa akin. Ma, anak mo ba talaga ako? I mean, totoo niyo ba akong anak? Ano bang problema mo? Ang tigas ng ulo mo eh. Pinapalis ka na, di ba? Ano ang nakikita ninyo? Mawawala sa iyo ang anak na napili mo. Iiwan ka niya. Mamamatay ang anak mo. Miss! Miss! Hindi mo tayo! Tulungan niyo! Taxi! Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo, na. Masamang biro ito. Sini, hindi ako nagbibiro. Sige ho, Nakita ko talaga. Mamamatay ang anak mo. Pero, Ang malas mo naman. Himatay na lang yung babae sa'yo pa. CR lang ako. Ano bang pinagsasabi mo? Kasi, napapansin ko mas mahal mo si Angeline kasi sa akin eh. Kaya, pakiramdam ko hindi mo ako totoong anak. This is ridiculous. Man. I have to go. Baka kung saan padali ng prince na yan ang kapatid mo. Hi, anak. Kamusta ka na? Sino po sila? Anong sino ako? Cellphone ng anak ko to, ah. Sino ka? Bakit hawak mo ang cellphone ng anak ko? Nasaan ang anak ko? Tumulong lang po ako, Mrs. Bali, dinala ko po kasi dito sa ospital yung anak ninyo. Nasa ospital ang anak ko? mawawala sa iyo ang anak na napili mo. Iiwan ka niya. Mamamatay ang anak mo. Ano ang nangyari sa anak ko? Saan ospital niyo siya dinala? So anong ginawa mo? Anong sinabi mo kay Vanessa? How can I tell her? I have no courage to tell her that. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, ayoko nang magulo pa yung buhay ng bata eh. Usually kasi sa mga adopted child na ganyan, may tendency silang magrebelde. Hinahanap nila yung totoong magulang nila. Saan niya hahanapin ang tunay niyang mga magulang? I'm sure hindi na siya hinahanap noon at may mga ibang anak na yun. Wala, ayoko nang pag-usapan pa. Mabuti pa, hanapin na lang natin yung lalaking tumangay kay Angeline. Sundan mo na lang ako. Come on, let's go. Lina?
Na-stroke po ang anak ko? Inatake siya sa puso? Yun ang result ng ECG na ginawa sa kanya. Nakakagulat nga na atayang age ay na-stroke siya. Anyway, habang nire-resuscitate namin siya kanina, nakita ko na may tahi sa dibdib ang anak ninyo. May history po ba siya ng heart failure? Opo, doktor. Nung baby po siya, na open heart surgery siya para matanggal yung blockage sa puso niya. Pero pagkatapos nun, okay naman po siya habang lumalaki siya. Pwera na lang itong mga nakaraang araw kasi nagko-complain siya na naninikip daw yung dibdib niya. Hanggang ito nga na hinimatay siya. I see. So heart failure nga ito. Kung anong extent, kailangan niyang masiguro kaya your daughter needs to undergo a few more tests, Mrs. Opo, doktora. Sige po. Gawin niyo po lahat ng test. Papayag po ako. Ang mahalaga po sa akin yung gumaling siya ulit. Busog ka ba? Gusto mo pa yata eh. Gusto mo pa? Angeline, Mommy! Teka, Roxanne! huwag mo kong matita-tita. Mommy, stop it! Nakakahiya! Itong lalaking to nakakahiya. Bakit hindi ka humanap ng babaeng kasing edad mo? Bakit anak ko pa ang nagustuhan mo? Mommy, ano ba? Mahal ako ni Prince and I love him too, so please huwag niyong gawing issue yung age. Goodness. Mahal-mahal! Daddy! Dati, natamahan ka sa akin eh. Pasok na sa kotse. Let's go. Go to the car. At ikaw, isang beses ko lang itong sasabihin sa'yo. Makinig ka mabuti. Layuan mo na ang anak ko. Kahit na kaibigan pa namin ang mami mo, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Tandaan mo yan. Oo, Becky. Kailangan namin ng damit eh. Pakikuha naman, pakidala dito. Yung duplicate key nandun sa ilalim ng paso. Ha? Tapos punta ka na dito agad, ha? O, sige. Salamat. Salamat. Auntie, si Lira po nasa na? Inihanda na siya para sa mga test na gagawin. Sinabi ko sa kanya to eh. Pinagsabihan ko na siya eh. Anong pinagsabihan? Auntie, kasi matagal na akong nararamdaman ni Lira yung pananakip sa dibdib niya. Pero hindi niyo sinabi sa inyo eh. Actually, galing po ko dun sa coffee shop na pinagtatambayan namin. Doon po siya nag-collapse. Sabi sa akin ng mga waiter, meron doon siya nakaaway na lalaki eh. Bago siya hinimatay, parang nag-away sila eh. May nakaaway na lalaki? Kilala mo ba kung sino? Hindi ko po alam. Mabuti naman at dumating ka na, Prince. Tumawag sa akin si Roxanne kanina. Hanggang ngayon pala, hindi mo pa rin tinitigilan ng anak niya. My God, Prince! Ano ba? Angeline's only 16 and you're what, 20? Ano ba? Marami namang ibang papatol sa'yo ah. Why Angeline pa? Eh bakit kayo, Ma? Ang dami-daming lalaki. Pero ang pinapatulan nyo, doble pa ang edad sa inyo. Don't you ever talk to me that way again. Prince, nahihiya na ako kila Roxanne at Leo. Kaya please lang, pwede ba? Tigilan mo na ang anak nila. Or else, papadala kita sa Amerika. Doon ka sa daddy mo. Siya ang dumisiplina sa'yo. Pagod na ako sa mga kalokohan mo.
Baba mo yung ginagawa mo. Yung host, baba mo yung host. Baba niyo ng konti. Dinala ko na yung mga ibang gamit mo. Salamat, Becky. Oo, tama naman. Yung mga kailangan mo. Ito, meron pa ako dito sa'yo. Baka maginaw eh. Salamat, ha? Oh, anong gagawin ko kung wala ka? Ayan na yata ang cardiologist na Maribina. Doc, ano po, kamusta po yung result ng test na pinagawa niyo sa kaibigan ko? May resulta na po ba yung angiography niya? Mas mabuti pong maupo muna ulit kayo, Mrs. Doc, sandali lang. Kabisado ko na po yung ganitong eksena. Nurse po ako. Kaya ilang beses ko na itong nakita. Tapatin niyo na lang po ako, Doc. Gano'n po kalubha ang anak ko? She's suffering from CHF or congestive heart failure, Mrs. Enlarged po ang kanyang puso dahil sa extra effort sa pagpapump ng dugo at nagkaroon din ng tubig ang kanyang lungs. Pero yun ang komplikasyon na maaari namin solusyonan sa pagtanggal ng tubig doon. So, ooperahan natin siya agad-agad. Pero ang kanyang heart failure, yun po ang mas malaking problema dahil nasa end stage na ito. Salamat po. Kaya kahit i-bypass operation siya, hindi na yan magiging effective pa. So from now on, ay under medication siya para maiwasang manikip ang kanyang dibdib. Pero kailangan ingatan niyo mabuti ang inyong anak dahil posibleng magkaroon uli siya ng another stroke within now up to 6 months. Iyon ho ang tanya ko sa kanya. At once mangyari uli ang stroke, maaari niyang ikamatay yon. May itsura ka naman pala eh. Di nga lang uso. Nay, Kamusta ka na? Kamusta na pakiramdam mo? nangihina po ako, Nay. Namimintig ko yung kamay at saka braso ko. Akong bahala Wala din. ko ng kuryente, Nay. Bakit ang sabi sa akin ni Dennis? Matagal mo na palang nararamdaman ang paninikip ng dibdib mo. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Hindi dapat ganon. Dapat anak, kapag may nararamdaman ka na hindi maganda sa katawan mo, sinasabi mo agad sa akin para naaagapan. Bakit, Nay? Ano ho bang sabi ng doktor sa inyo? Nagbalik na ho ba yung
yung sakit ko. Oo. May sakit ka sa puso. Nay, malala ba yung sakit ko sa puso? Mamamatay ba ako? Ano ba yung pinagsasabi mo? Ayoko na nagsasalita ka ng ganyan, ha? Hindi ka mamamatay. Hindi ka pababayaan ng mga doktor dito. Naintindihan mo yun? Hindi ka mamamatay. Mabuti naman yun eh. Kasi ayoko kitang iwan. At saka, ang dami ko pa kasing gusto mangyari sa buhay ko. Gusto ko pang makapagtapos. Gusto ko pang makapagtrabaho. Tsaka, gusto ko pang bumili ng bagong sasakyan. Para hindi na yung bulok na second hand yung kotse natin. Gusto ko pa gusto ko pang magkaasawa. Gusto ko pang magkaanak. Para dumami pa yung lahi natin magaganda. Di ba, Nay? Tutupad yan. Matutupad lahat ng gusto mo. Pinapangako ko yan sa'yo. Pangako. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Ayaw mo pala ng sasakyan natin, ha? Ate, may I use your phone? Bakit? Kasi kinonfiscate ni Mami yung phone mo. Tapos hindi mo matawagan si Prince. Tama ba? Magpapahiram ka ba? O hindi? Hindi. Ayoko madamay sa inyo, no? Ayoko mapagalitan ni Mami ulit because you're so grounded. Kaya pwede ba? Umalis ka sa kwarto ko na iistorbo na ako. Karma kaya itong lahat ng nangyayari ito. At si Lira ang binabalikan sa mga kasalanang nagawa ko noon. Seni, kahit sinong ina na sitwasyon mo dati na walang-wala, ganun din ang gagawin.
Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo sa mga nangyayari kay Lira. Sino nga pala yung matanda mong pasyente? Kasi parang... Parang magkakatotoo yata yung hula niya. Hindi. Mamamatay muna ako bago ang anak ko. Oo, saan ka pupunta? Hihingi ako ng second opinion sa ibang hospital. Nagkakamali lamang ng diagnosis sa mga doktor dito. Mas mapapabuti ka sa ospital na ito, anak, dahil kilala kong lahat ng nurses at mga doctors dito. Sige na, Tina. Ako na bahala sa anak ko. Walang problema po. At saka, yung test na mga ginawa sa'yo kanina, sigurado ako magiging accurate ang mga results nun kasi binilinan ko yung mga technicians sa lab na asikasuhin mabuti yung mga machines doon. Dapat hindi papalya. Pero Nay, bakit nag-undergo huli ako ng test? Ano po bang unang resulta ng test ko? At kailangan pa pong doblehin. Bestie, ano ka ba? Di ba ganun naman talaga yung mga tests? Kailangan ng second opinion. Wala yun, SOP lang naman yung pinagawa ni Auntie. Ate Zenny? Apos? Ate Zenny, pinapatawag ko po ni Doc Umali tungkol po ata sa result ng test ni Lira. Ganun ba? O sige. Becky, Dennis, kayo muna magpantay dito, ha? Sige po. Sandali lang ako. Babalik ako agad. Nay, ano man ho ang maging resulta ng test ko, sasabihin mo sa akin na pangako. Ano, gusto mo ba kwentuhan kita? Ha? O gusto mo matulog? O parang naiingayan ka lang sa akin? Ano ba gusto mo? Parang gusto nang matulog. Nagugutom ka ba? Ha? Doc, kilala ko po kayo. Mahilig kayo magbiro eh. Hindi ba nga nung minsan, niloko niyo yung praning na pasyente ninyo? Sabi niyo may sakit siya sa puso. Pero wala naman. Dok, sabihin mong nagbibiro ka. Not this time, Zenny. Tumutugma yung mga resulta ng dating ospital ni Lira sa mga results na nakuha ko. So, ibig mong sabihin, posibleng matay ang anak ko. Kung hindi maaagapan ang kanyang sitwasyon, yes. Within 6 months, maaaring mamatay si Lira. Pero may solusyon dito, Zenny. Pwede pa nating pahabain ang buhay ni Lira. Paano, Doc? Kailangan nating humanap ng isang compatible na heart donor at ililipat natin ang puso nito sa katawan ni Lira. At kung successful ang heart transplant, maaaring humaba pa ang buhay ng anak niya. Pero, Doc, wala naman tayong heart transplantation dito sa ospital natin. Saan isasagawa ang operasyon? At isa pa, saan ako kukuha ng puso na ililipat sa anak ko? Unfortunately, that's true, Zenny. Bihira ang ospital na gumagawa ng heart transplant. At napakamahal ng procedure na ito. Bukod pa dyan, napakahirap humanap ng isang heart donor na compatible sa pasyente.
I don't want to keep your hopes up, Zemi. Pero alam kong napakalaki na ng gastos mo sa ospital na ito. And since we can only give Lyra medication for now, I suggest iuwi mo muna siya. At this point, wala pa tayong magagawa. Alam mo bang resulta ng test ko? Sabi mo sa akin, magsasabi ka ng totoo. Ano sasabihin ko sa kanya? May taning na buhay niya. Lapit na siyang mamatay. Hindi mo pwedeng ilihim kay Lyra ang totoo. Kailangan niya malaman totoong kalagayan niya. Nawala na si Cara. Huwag niyo kaya mawala si Lyra sa akin. Tunay nating anak si Angeline. Kaya dapat lang na mas mahalin ko si Angeline. Pero sana lang, huwag mo masyadong ipahalata na pinapaboran mo yung isa. Hoy, Prince! Beste, magtapat ka sa akin. Ano ba talagang lagay ng sakit ko?